Noong unang panahon, ang Lebanon ay kilala bilang isa sa pinakamaunlad at pinakabukas na bansa sa gitnang silangan. Bago pa man maranasan ang sunod-sunod na krisis, ang Lebanon ay isang sentro ng kalakalan, edukasyon, kultura at bangko. Tinawag ang Beirut bilang Paris of the Middle East, isang lungsod na puno ng ilaw, musika at pag-asa. Ngunit ang kwento ng Lebanon ay hindi nagsimula sa kasaganahan. Nagsimula ito sa paghahati. Noong 1943, nakamit ng Lebanon ang kalayaan mula sa France. Mula pa sa simula, ang sistema ng pamahalaan ay hinati batay sa relihiyon. Ang Pangulo ay kailangang Kristiyano, ang punong ministro ay Muslim, at ang lider ng parlamento ay Shia. Sa una, ito ay itinuring na paraan para panatilihin ang balanse. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang sistemang ito ang naging ugat ng hidwaan. Noong 1975 hanggang 1970, sumiklab ang Lebanese Civil War, 15 taon ng karahasan, paghahati at pagkawasak. Libo-libong buhay ang nawala at halos gumuho ang buong bansa. Nang matapos ang digmaan noong 1970, iniwan nito ang Lebanon na wasak, pisikal, ekonomikal at emosyonal. Pagkatapos ng digmaan, mula 1970 hanggang 2010, sinubukan ng Lebanon na bumangon. Muling itinayo ang Beirut. Bumalik ang turismo, lumakas ang sektor ng bangko, mataas ang interest rates at maraming Lebanese sa ibang bansa ang nagpadala ng pera pauwi. Sa panlabas, tila maayos ang lahat. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, unti-unting lumalaki ang utang ng gobyerno at lumalalim ang korupsyon. Sa loob ng halos 3 dekada, ang Lebanon ay nabuhay sa utang at tiwala. Walang sapat na reforma, walang pananagutan. Ang sistema ay gumagana hanggat may pumapasok na dolyar. Ngunit ito ay isang bahay na nakatayo sa buhangin. Pagsapit ng 2019, bumigay ang lahat. Noong taong iyon, biglang nilimitahan ng mga bangko ang pag-withdraw ng pera. Ang mga tao ay may laman sa kanilang account, ngunit hindi nila ito makuha. Walang opisyal na paliwanag, walang batas. Isang umaga, nagising ang bansa na ang kanilang ipon ay parang multong hindi na mahawakan. Nagsimula ang malawakang protesta noong 2019, hindi laban sa isang partido, kundi laban sa buong sistema. Sa unang pagkakataon, nagkaisa ang iba't ibang relihiyon at sektor ng lipunan. Ngunit sa kabila ng galit ng bayan, walang agarang pagbabago ang dumating. Noong 2020, lalo pang lumala ang sitwasyon. Bumagsak ng husto ang Lebanese pound. Ang presyo ng pagkain at gamot ay tumaas ng higit sa kakayahan ng karaniwang mamamayan. Dumating ang madalas na power outages. Ang gabi ay naging simbolo ng bagong realidad, madilim, tahimik at puno ng pangamba. At noong Agosto 4, 2020, isang trahedya ang yumanig sa buong mundo. Isang napakalakas na pagsabog sa Beirut Port ang pumatay sa mahigit 200 tao at sumira sa malaking bahagi ng lungsod. Ang pagsabog ay hindi lamang aksidente. Ito ay naging simbolo ng kapabayaan at kawalan ng pananagutan ng pamahalaan. Pagsapit ng 2021, pumasok ang Lebanon sa ganap na economic collapse. Hyperinflation ang sumira sa halaga ng sahod. Ang gitnang uri ay halos naglaho. Ang mga ospital ay kulang sa gamot. Ang mga paaralan ay kulang sa pondo. Ang mga tao ay namuhay sa survival mode. Noong 2022, ang kuryente ay minsan 1 o 2 oras lamang sa isang araw. Ang bangko ay nananatiling sarado sa praktikal na kahulugan. Maraming profesional, doktor, engineer, guro, ang umalis ng bansa. Ang brain drain ay naging tahimik ngunit malawak. Mula 2023 hanggang ngayon, ang Lebanon ay patuloy na naghahanap ng pagbangon. May mga panukalang reforma,
ngunit mabagal at puno ng hadlang. Ang mga mamamayan ay umaasa sa remittances mula sa ibang bansa. Ang kahirapan ay patuloy. Ang tiwala ay hindi pa rin bumabalik. Sa kasalukuyan, ang Lebanon ay isang bansang buhay pa, ngunit sugatan. May mga cafe na bukas, may mga taong nagtatawanan, ngunit sa likod nito ay ang bigat ng kawalan ng katiyakan. Ang tanong ng bawat araw ay hindi na, aano ang mangyayari bukas? Kundi, kakayanin pa ba natin ngayon? Ang kasaysayan ng Lebanon ay isang babala sa buong mundo. Isang paalala na ang bansa ay hindi bumabagsak sa isang iglap. Ito ay unti-unting nauubos. Taon-taon, desisyon kada desisyon, katahimikan kada katahimikan. At habang patuloy na dumadaan ang mga taon, nananatiling bukas ang tanong, makakabangon pa ba ang Lebanon? Ang sagot ay hindi sigurado, ngunit ang aral ay malinaw. Ang yaman, kapag pinabayaan ng maling pamamahala, ay kayang maglaho, kahit sa bansang minsang tinawag na puso ng gitnang silangan. Thank you for watching. Please like and subscribe.